Si George Trepal ay ipinanganak noong 1949 sa New York City, anak ng isang pulis at isang guro sa elementarya. Nag-aral siya sa Clemson University sa South Carolina, kung saan nag-aral siya ng chemistry sa loob ng 2 taon. Habang siya ay nasa kolehiyo, tulad ng karamihan sa mga mag-aaral noong huling bahagi ng 60s at unang bahagi ng 70s, nag-e-enjoy siya sa droga, nagbabahagi siya ng mga droga sa iba, mayroon man o wala ang kanilang pahintulot. Halimbawa, nang nakumbinsi siya na may iba pang estudyante na pumapasok sa kanyang dorm room kapag wala siya roon, pinahiran niya ng hallucinogens ang kanyang doorknob upang masipsip sa balat para turuan ng leksyon ang mga pumapasok. Sa isa pang pagkakataon, habang nasa isang road trip siya kasama ang isang kaibigan, namigay sila sa ibang tao ng brownies o cookies na may lalagyan ng droga para lang masaksihan ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos noong 1975 siya ay inaresto dahil sa pagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking methamphetamine lab sa Southeast. Nagsilbi siya ng 3 taon sa isang federal na bilangguan para sa krimen. Nagkita sila ni Diana sa isang pulong ng mensa, tila naging matibay ang kanilang pagsasama, pareho silang matalino, at si George ay pinayagan si Diana na ituloy ang kanyang mga ambisyon. Sila ay nanirahan sa komunidad ng Alturas kung saan nakatira din ang pamilya Carr. Ang pamilyang Carr ay isang malaking pinaghalo na pamilya nina Peggy at Pai, kasama ang kanilang 4 na anak mula sa mga nakaraang kasal, at isang apo. Palagi silang may mga issues sa kanilang mga kapitbahay na sina George Trepal at ang kanyang asawang si Diana. Madalas na nagrereklamo si Diana tungkol sa ingay na nagmumula sa bahay ng mga Carr. Ang kanilang tumatahol na aso, malakas na musika, at anumang bagay na nakakainis, ngunit ang mga binatilyong lalaki na sina Dwayne at Travis ay tumugon ng may pagsuwi. Halimbawa nito ay ang pagpatugtog ng musika, magpaputok. Noong 1988, nagreklamo si George sa lokal na zoning board tungkol kay Pai na ginawang apartment ang kanyang garahe para sa kanyang mga anak na babae at apo. Pinilit ni Pai na ipagpaliban ang pagtatayo para makabayad upang makakuha ng tamang mga permit. Pagkatapos, noong Hulyo, nakatanggap si Pai ng hindi kilalang liham na naka-address kay Pai Carr. Nasa loob nito ang isang mensaheng na e-type sa isang post-it, "Ikaw at lahat ng iyong tinatawag na pamilya may 2 linggo para lumabas sa Florida magpakailanman o mamatay kayong lahat, hindi ito joke." Ipinagkibit balikat ito ni Pai bilang isang kalokohan. Si Peggy ay na-hospital. Ang mga doktor ng ay tila hindi makahanap ng dahilan para sa kanyang sakit at pagkatapos ng 3 araw siya ay pinauwi. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ang mga sintomas ni Peggy, at isinugod siya sa hospital. Ngunit bago iyon, ang kanyang anak na si Dwayne, at stepson, na si Travis ay ipinadala din sa ospital dahil sa parehong mga sintomas. Ang mga doktor ay gumawa ng ilang karaniwang pagsusuri kay Peggy, ngunit walang nakitang kakaiba. Gayunpaman, habang siya ay sinusuri, napansin ng isa sa kanyang mga doktor na nalalagas ang buhok ni Peggy. Nagsimulang maghinala ang doktor na si Peggy ay nalason ng thallium. Ang thallium ay isang walang lasa, walang amoy na kemikal na dating malawakang ginamit bilang insecticide at rodent poison, at dahil sa sobrang lason nito, ang paglunok ng kasing liit ng 1 gramo ay maaaring pumatay ng isang may sapat na gulang. Pinasuri ng doktor ang ihi ni Peggy para sa thallium. Nang bumalik ang mga resulta, ipinakita nito na may 20,000 beses na dami si Peggy kaysa natural ng thallium sa kanyang sistema. Sina Dwayne at Travis ay sinuri din, at pagsusuri ay bumalik din na positibo, ngunit sila ay nakabawi sa kalaunan dahil wala silang masyadong marami sa kanilang sistema tulad ng kay Peggy. Ang asawa ni Peggy, si Pai, ang kanyang anak na si Jelena, at ang apo na si Casey ay nagpositibo rin sa bakas ng kemikal dahil si Peggy ay nakainom ng napakalaking dami ng lason at hindi pa na-diagnose hanggang ang lason ay nasa kanyang sistema ng napakatagal. Na koma ito at namatay na 41 anyos lamang.
Dahil sa pagkalaso na nangyari sa pamilya Carr, ang mga otoridad naghanap sa bahay nila ng maaaring pinagmulan na recover ng mga investigador ang mga bote ng Coca-Cola, ang iba ay puno at ang iba ay walang laman. Sinuri ito sa laboratory at natagpuan ang thallium sa mga puno na bote at residue sa mga walang laman at ang mga takip ng bote mula sa punong bote ay nagpapakita ng katibayan na naalis ng isang tool at pocket tapos ay ibinalik sa mga bote sa pamamagitan ng press o kapang device. Inalala ni Pai ang mga problema niya at ng kanyang pamilya sa kanyang mga kapitbahay. 2 araw bago magkasakit si Peggy, nagpunta si Diana sa tahanan ng mga Carr na galit. Naaalala ng pamilya na si Diana ay nagsisigaw at nagmumura at sumisigaw tungkol sa pagpapatugtog ng kanilang musika ng napakalakas at nang hindi pinansin ni Peggy ang mga reklamo ni Diana, at sa halip ay lumayo, si Diana ay sumugod at sumisigaw, "Hindi ka makakatakas ito, at hindi pa ito tapos." Dahil dito, may posibleng motibo ngayon ang mga pulis, nagsimula silang maghukay sa background ni Diana at George. Nalaman nilang parehong napakatalino ng mag-asawa. Sa katunayan, miyembro sila ng Mensa, isang club para sa mga taong ang IQ ay kabilang sa nangungunang 2% sa bansa. Si Diana, na nagtapos ng chemistry sa kolehiyo, ay isang orthopedic surgeon na madalas na nagtatrabaho ng mahabang oras. Inilarawan ni George ang kanyang sarili bilang isang freelance computer programmer at mukhang walang ibang uri ng trabaho sa labas ng bahay. Sa kabila ng maraming argumento ni Diana sa pamilya Carr at ang kanyang background sa chemistry, si George ang nakakuha ng atensyon ng mga investigator dahil umaangkop siya sa profile ng FBI na maaaring naglason. Ang profile ay puting lalaki, napakatalino, na may passive na personalidad na umiiwas sa mga direktang salungatan. Sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, tinanong nila si George, nang tanungin nila siya tungkol sa kung bakit naisip niya na maaaring may gustong lasunin ang mga Carrs, sumagot siya na maaaring may nagnanais na umalis sila sa kapitbahayan. Sa mahigit 50 kaibigan at kapitbahay na tinanong ng pulis, siya lang ang nagsabi niyan at ito mismo ang damdaming ipinahayag ng liham na nagbabanta na natanggap ni Pai. Sinabi niya na karaniwan niyang kasama si Diana sa kanyang pinagtatrabahuan kaya wala siya sa bahay at walang access sa bahay ng Carr. Direktang sumalungat ito sa mga obserbasyon ng pamilya Carr na bihirang umalis si George sa kanyang bahay. Sinabi rin niya sa pulisya na wala siyang alam tungkol sa thallium. Ang karagdagang paghuhukay sa kanyang background ay magpapatunay na iyon ay isang kasinungalingan. Sina George at Jana ay nagbahagi rin ng pagmamahal sa mga totoong krimen at misteryo. Nag-aral si George ng mga manual ng pulisya at naniniwalang siya ay isang dalubhasa sa mga pamamaraan sa eksena ng krimen. Ang isa sa ilang mga social outlet nila ay ang pag-oorganisa at pagtatanghal ng Murder Mystery Weekends ng Mensa, kung saan sila magsasadula ng detalyadong mga pagpatay, pagkatapos ay pangunahan ng mga bisita ang paglulutos ng mga ito. Noong Abril taong 1989, mahigit isang buwan pagkatapos ng kamatayan ni Peggy, nag-host ang mag-asawa ng Mensa Murder Mystery Weekend. Ito ay kung saan si Susan Goreck ng Polk County Sheriff's Department, sa ilalim ng pangalang Sherry Gwynn, ay unang nakilala si George. Malakas ang hinala ng Polk County Sheriff's Department na si George ang naglason, ngunit walang aktwal na ebidensya. Nagpasya silang gamitin si Goreck, isang veteranong undercover na opisyal, upang makakuha ng ilang ebidensya. Nakipagkaibigan si Sherry sa mag-asawa dahil si Diana ay nagtatrabaho ng husto. Hindi mahirap para kay Sherry na gumugol ng oras kasama si George ng mag-isa. Bagamat hindi si George umaamin sa anumang bagay, nakikita ni Susan ang ilang maliliit na pahiwatig na nagtuturo sa pagkakasangkot ni George. Sa isang pagbisita sa kanyang tahanan, napansin niya ang isang nobelang Agatha Christie na nakalatag sa isang mesa. Kalaunan ay nalaman ni Susan na ang pumapatay sa nobela ay gumagamit ng thallium upang lasonin ang kanyang mga biktima. Sa isang punto, iminungkahi ni George na lasunin ni Sherry ang kanyang asawa upang makuha ang gusto niya sa pag-aayos ng diborsyo. Nalaman din niya na gumagawa si George ng homemade na alak at nagmamay-ari siya ng isang tool na maaaring muling takpan ang mga bote.
Nang lumipat sina George at Diana sa Sebring, Florida para makapag-set up si Diana ng bagong practice. Agad na inupahan ni Susan ang kanilang lumang bahay bago pa man nila mailipat lahat ng gamit nila. Sa sandaling nakuha niya ang mga susi, hinalughog ng mga teknisyan ng crime scene ang bahay. Sa loob ng garahe, nakakita sila ng mga kemikal, napakaraming kemikal. Wala sa mga ito ay thallium, ngunit nakakita rin sila ng ilang walang laman na bote, na ang isa ay may nalalabi na puting pulbos sa ibaba, ang bote ay Ichinek, at ang nalalabi ay nakilala bilang thallium. Ngayong mayroon na silang pisikal na ebidensyang na nagtali kay George sa krimen, pumunta sila sa Sebring para arestuhin siya. Sa paghahanap sa bahay ay natuklasan ang ilang mga libro ng lason at kimikal. Noong Enero taong 1971, si George ay kinasuhan, kabilang ang first degree na pagpatay, pagtatangkang pagpatay at pakikialam sa produkto. Ang kanyang depensa ay batay sa katotohanan na ang kaso laban sa kanya ay ganap na circumstantial, at na ang tanging piraso ng ebidensya laban sa kanya ay ang bote na may thallium residue ay natagpuan sa kanyang naka-unlock na garahe. Kahit sino ay maaaring maglagay ng bote na iyon doon. Ngunit ang napakatinding bigat ng circumstantial evidence ay nakatutok ng husto kay George Trepel. Hinatulan siya ng kamatayan noong 1991 pero buhay pa rin siya ngayong 2023 at nakakulong.